So, welcome to my vlog, no? So, for today's video, meron akong isang product na ipapakita sa inyo na gawa mismo ng mga kapwa nating Filipino. So, meron din tayong mga katanungan at explanation na dapat nating sagutin. So, ano pa bang hinihintay natin? My father brought it from Talipapa in our barangay. And I know, guys, some of you is familiar with this product. And I know some of you is using it in your house. So, here. In Kuyonon, this is called nigo, but in English, it's called winnowing basket. And it costs 350 pesos at my barangay. So, the size of it po is large and the color is brown. So, sa mga iba po sigurong bumibili nito talaga is may mga kulay green. Pero, sa amin po is color brown dahil nga po, binibilad po ito sa araw para po maging matibay. Ayan. This express the Filipino concept of art for being productivity and creativity. Creativity kasi naipapakita nila ang kanilang talento at husay sa paggawa ng mga produkto na gamit lamang ang kanilang mga kamay. And sa productivity naman kasi po pwede siyang pagkakitaan. And it made from bamboo and rattan po. So, ayun guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagawa at kung ano nga ba yung mga kagamitan para mabuo ito. So, Materials. Production. So, doon sa video na aking pinakita, di ba kung nakita nyo kung paano siya ginawa? So, una, kailangan mo doon ng kawayan or bamboo. Pagkatapos nun is, hahati-hatiin mo, then, tatanggalin mo yung sa gitna nun. Kumbaga, paninipisin mo pa siya lalo para mas maganda ang pagkabuo nito. At pagkatapos nun, yun, bubuuin mo na siya. So, parang ipapasok-pasok mo siya sa gitna hanggang sa mabuong bilog yun. At pag nabuong bilog, syempre hindi naman agad bantay yun, di ba? So, lalagyan mo siya ng kahoy sa gitna na parang yung gitna na parang naiikot yun. Tapos, yun yung susukatan mo para mabuo mo siyang bilog na bilog. At pagkatapos nun, lalagyan mo siya ng kahoy. Or yung tawag kasi sa amin, sa salita namin na Kuyonon, ang tawag namin doon is Y. Yun yung Y na yun. Hindi ko siya ma-explain sa Tagalog, pero basta Y yun.
Then, yung wine na yun is naiikot mo yun, malambot yun. Nasi-shape mo yun sa bilog. Tapos, isi-shape mo yun pabilog doon sa, di ba nagawa niya ng winnowing basket yun. So, i-add niya yun doon sa taas ng bilog. Tapos, isi-shape niya din bilog yun. Then, tatalian niya. So, ayun na, pag nabuo na siyang winnowing basket, ibibilad siya sa init para maging matibay. So, mayroon namang nabebenta na kulay green, pero sa amin kasi mas feeling namin na mas maganda talaga at mas mapapatagal pa ang gamit mo kapag binilad pa siya sa araw. So, ayun lang guys. Yan, so thank you sa inyong panonood and dito nagtatapos ang ating vlog. So, thank you for watching!